Blessed morning mga kapatid, salamat kay God. At sabi nga, heavens and earth is the Lord. At nung habang kinakanta natin yung how great, talagang na-compare ko yung sarili sa Kanya, na talagang kumbaga, sino ba tayo para maging qualify na tumayo sa Kanya bilang ministeryo niya. So napaka-privilege na tayo ay gamitin, maging qualified sa kanyang calling. So sabi nga talagang napaka-grasya ng Panginoon, di ba? Kaya salamat kay God sa pagkakataong ito. Kaya sa umagang ito, patuloy tayong magpuri sa Panginoon sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At welcome everyone, welcome everybody, extend to our viewers. God bless you upon studying the words. I'm so glad na tayo po ay patuloy na nagiging fiery. Tayo po patuloy na nagiging maapoy sa pagsiserve kay God. So last night, we are so thankful dahil talagang it's our desire always na minister tayo sa labas. Sabi nga, habang nagkukwentuhan kami ni Pastor, sabi nga natin dito aral tayo ng aral. Pagdating sa labas, dapat application, di ba? Pakita natin yung mga pinag-aralan natin na talagang tayo in-equip na ng Panginoon. So kung tayo nag-aaral dito, huwag nating hayaan na naka-stack lang yung ating mga natutuhan, gamitin natin sa labas. So salamat kay God, kagabi nga nag-rain yung mga kapatid. Salamat sa lahat, nag-encourage, talaga. So hindi naman nagpahuli yung ating mga kapatid. So God bless you. Continue to increase in faith, increase in service to God. So today, of course, yung last week natin pinag-aralan, pinag-aralan natin yung tungkol sa heaven. Of course, doon pinakita ng Panginoon, binuksan ng so imagine, yung nakita natin ng last week, pinakita kay John, at pinakita rin sa atin, binuksan ng langit, di po ba? Binuksan ng langit, at doon nakita ng throne of God, di ba? At nakita ni John, pinapasok sa loob. Pagdating dun sa loob, nakita niya kung anong klase meron sa langit. At sa loob, sa langit, nandoon ang trono ng Diyos. At nandun din yung kanyang kaharian na talagang splendor talaga. Ibig sabihin, the richness and the greatness of God is there. Nakita natin kung gaano kaganda yung daanan, a gold and a precious stone sa mga Tapos, ang nakita natin doon last week, of course, pinakita doon kung sino-sino yung nandoon. Nakita, sino po ba yung nandoon? So of course, nandun nakita natin ang Panginoon pagkat sabi ang heaven is a dwelling place of God. At doon nandoon ang ating Diyos, ang Father, Son, the Holy Spirit. At magkakasama rin doon ang mga thousands and thousands of angels. Imagine that. Nandoon tayo, nasilip natin ang langit. At sinabi ng Panginoon na pumasok ka. Pero paano tayo makakapasok sa heaven? Paano tayo makakapasok sa heaven? Diba ang ating mga way o qualifications to enter heaven or to enter the heavens, diba? The first is John 3:3, diba? Be born again, between change and magbago tayo, isuko natin ating buhay sa Panginoon. Hello po, magandang umaga po sa atin sa Pilipinas. Hallelujah, salamat din po sa inyo. At patuloy tayong banal, magpakatibay, magpakadiretso, katuwiran, righteousness in God, through studying the Word, through listening the words of God. And today, we see heavens. We already enter in heaven. We see the goodness, the richness of God. And today, as we see, of course, in Revelation chapter 4, verse 3 to 4, as we continue, there is throne in heaven. And the throne of heaven is naandyan kung sino yung uupo. Ang nakaupo dyan ay ating Panginoon. And there, in the kingdom of heaven, there is throne, and of course, there is surrounding. And there is people around. Who are they? Who are they around the King? Sino yung mga nandoon na presence sa presensya ng Diyos? At sa chapter 4 na ating pag-aaralan sa araw na ito, at nabigay ng Panginoon na ito po ay mababasa natin yan sa Revelation chapter 4, verse 4 to 5. At kung babasahin natin, I have an translations of English. At sinabi ng Panginoon, and round, di ba, imagine that you are there.
in heaven, and you see a throne, and there you see around about the throne, sa paligid po niya, there were 24 elders. Meron pong 24 elders na nakapaligid sa ating Diyos habang nasa trono siya. And sit upon the seat I saw 24 elders sitting, clothed with white raiment. Nakadamit siya na puti. Nakadamit siya ng puti, and they had their heads a crowns of gold. It signified the crowns is a victory. Victory and leadership and kingship. That is how describe heaven. And when they enter in heaven, of course, you will be, maisip nyo, parang mayroong something sa 24. Who are they, the 24 elders? Are they the elders in every church? How many churches in the whole world? Ilang elders? Ilan? Marami po. Hindi magkakasya. Sabihin ng mga disciple, kami yung 12 elders. Sasabihin ng 12 tribes, I am the 12 elders. And sabihin naman ng mga sumusunod talaga sa Panginoon sa panahon nito, we are a 1,000 elders. Meron nag-claim na sabi yung 144 is them. Who are they? And they said, we are. They are. No. My brothers and sisters, today you will understand who are the 24 elders. Elders, who are the elders? How you define elders? Elders is, sa Tagalog, matatanda. Hindi naman mga kuba. Pero elders po, of course, sa simbahan, ibig sabihin sila po ay mga tagapanguna sa simbahan. Sila yung mga naglilid sa simbahan, sila yung mga tagapanguna, overseer of the church. And, of course, how many churches in the whole world? And then the question is, 24 elders are who? And of course, let's see first, in my first understanding, I see that there is a significance of 12 because 24, there's 12 of. I just have curiosity. What are the 12? There is a connection in our life, the 12, and there become 24. Hallelujah. So 12 biblical symbolisms, we'll see there is an important mentions and in Bible, and even in our lives, we will see. We will see what are the 12. Of course, malalaman natin, bakit marami napaka-significance ng 12? Bakit laging sa Bible at atong buhay natin ay may 12? Nakakapag-question. Di po ba? So 12, in our life, there is 12 months in a year. And there is also 12 o'clock in time. Why always 12? And 12 sons of Jacob. Oh, it's 12 again. And 12 tribes of Israel, and 12 spies go to the promised land. Always 12. And 12 apostles. What else? 12 basket of loaves. 12 minor prophets. 12 gates in God's kingdom. Last time we discussed that. 12 angels in God's kingdoms in every gate. And 12 beautiful stone in a New Jerusalem sa foundation niya. And 12 district governor in Solomon's time, and 12 fruits in the tree in Revelations. There is 12. So what is there 12? Of course, this is not my topics. I just my curiosity. I just look for it, and I found out that because of in the Bible said this is a number of governance. A governance of God. It is the supremacy o kapangyarihan ng Panginoon sa buhay o sa mangyayari in the future. Even sa today, He is the governor, and there is many people who govern the believers and all over the earth. And 24 is a number of completeness and God's people of all time. Not only on that time, baka inisip natin na nung panahon lang ng mga naunang tao, at o kaya ay
panahon lamang ng mga disciple. Hindi po. It's all the God's time. Until today, they are ruling us. They are leading us. They are guiding us. So, today, that's my conclusion. The 12 is a government. Governments of God. That's the 12 meaning of in the Bible. So, of course, Revelation chapter 4, verse 4 to 5, there is a descriptions of who are the elders. Now, my question before is, sino ba yung mga elders? And there is first describes that who are the elders. So, there's descriptions in Revelation chapter 4, verse 4 to 5. If you are there, I cannot mention everyone in the video. And thank you and God bless you. Descriptions of 24 elders according to chapter 4 verse 4 to 5. It is in Revelation chapter 5 verse 8. Number 1 is he has a white raiment. White raiment. Or white clothes, in other words. Yung raiment po ay clothes. O karamitan. Number 2. Ang sinabi niya dun sa Revelation chapter 4 verse 5 is had in his head a crowns of gold. Meron po siyang crowns. Ito po yung mga elders. Okay. And they had their hands a crown of gold. In Revelation chapter 5 verse 8, another description of these 4 elders, who are they? And he said, every one of them have harps. Harps. Okay. Yung po isa pong klase instrumento na pang worship kay God, and a golden vials full of odors. Ano ba yung ibig sabihin ng golden vials? In other words, yung vials is bowl o mangkok. Mangkok po yan in other words. At yung odor po, it is the incense or the sweet offering or the yung pong nasabing mga alay sa Panginoon. So yan po yung golden bowls. Yung mga elders may golden bowls. At meron siyang incense o sweet offering to God. At which is, ano ba yung mga nasa mangkok na yun? Prayer of the saints. Sino ba yung mga saints? Sino ba yung mga saints? Yung ba yung mga after 100 years ay iboboto na maging santo, patay na't lahat, saka pa iboboto na siya po ay magiging santo, di ba? Pero hindi po. Sa totoo po, sa Biblia, saints are those who are alive. And those who can serve God. That is, we are. Amen. That is saints. So saints is no other than the alive people. Not the dead of 100 years or 300 years ago. So, let's go. Who are the elders? Of course, I want to define elders. Elders, in Greek words, elder is presbyteros. Presbyteros. Di ba meron mga church na Presbyterian? Di po ba may mga ganong words? Sa iba pong lingwahe yan ay elder po. Presbyteros in Greek words. So elder is presbyteros or a leaders of the earthly church or called elders. So makita po natin yan sa 1 Timothy chapter 5 verse 17. So tayo po may Biblia, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magbukas ng Biblia habang inaaral natin ito upang hindi po tayo nadideceive. Sabi nga ay, let us be always sober. Kailangan vigilant, always watchful, and understand na hindi po tayo nadideceive ng mga pinapanood natin kung sino-sino lang. And today, elders is a Greek word, presbyteros. In 1 Timothy chapter 5 verse 17, sabi ng Panginoon, the elders who direct the affair of the church. The elder daw ay sila yung mga nagda-direct. Sila yung nagli-lead sa simbahan. Sila yung mga tagapanguna, sila yung mga overseer. So kaya nga sa every churches, meron tayong elders na naririnig natin. Sino ba yung elders ng World Fellowship Church? Pastors.
So there we have a certain specific elders in this church, and that is, he said, he is worthy of double honor, especially to those who work preaching and teaching. So they are the elders. And this why, sabi nga dito sa Titus 1:5, this is why I left you, I appointed. This is the ordained. That's why I left you in Crete, so that you might put what I remain unto order and appoint elders in every town, and I directed you. So these are the church, or the elders of the church. So elders also means, ano po ba yung elders? Sila lang po ba yon? Sila lang po ba yon, yung mga elders na nangunguna sa simbahan? Now we are finding that elders also means all true, genuine Christians. So hindi ibig sabihin na hindi ako nakarating na maging elders, ay just a driver. So paano ako magkakaroon ng paano ako makakaupo sa throne of God? Di ba lahat tayo ipupunta, sabi ng Biblia, tayo lahat ay sasama sa kainan ng Panginoon sa pagtitipon ng Diyos. But yet, pag titingnan natin, parang mamamali tayo. Kaya nga ito pinag-aaralan natin, na ang elders pala is not only those who are the leaders of the church. But this is for all true, genuine Christians. Are we genuine and true? Totoo ba tayo, mga kapatid? Dapat tayo maging totoo, pure. Dahil ang pinag-uusapan natin lagi sa ating pag-aaral, laging heaven, laging papunta sa heaven. Binibigyan tayo ng complete understanding sa heaven, na dapat ay tayo ay maging prepare, maging complete ang ating knowledge to what is eternal life. Hallelujah! Elders are also true Christians. In 2 Corinthians chapter 5, verse 20, ano sinabi ng Panginoon? Sa 2 Corinthians 5:20, Therefore, we are a Christ ambassadors. Okay, Christ ambassador as true God, we're making His appeal through Christ in behalf be reconciled to God. So it means ambassador of Christ. We are all ambassador of Christ. In other words, if you go for meaning of ambassador in Greek words is presbyo, means elders. So we are ambassador of Christ. Hallelujah! Ambassador po tayo ng Panginoon. Kaya nga tuwing tayo may pagtitipon, meron tayong chance to deliver the words, ay yun yung ating tumatayo tayo in behalf sa mga tao. Tayo ang namamagitan sa mga unbelievers into Christ. Kaya nga, without the ambassador, ang bansa ninyo o ang mga tao na hindi na alien ay hindi makakabalik sa kanyang bansa. At we are all citizens in heaven. And as ambassador, as a work of ambassador, is to return all the fellow people. Sino ba yung ating mga fellow people? Yung mga tao na hindi pa nakakabalik kay God, tayo ay ginagamit. So we are ambassador of Christ. And ambassador of Christ, in other words, elders. According to the Greek words of a ambassador, presbyo. Presbyo means elders of the church. So we are all elders. Amen. We are all elders. Therefore, elders are the true, genuine, and pure believers. Tayo po ay true and genuine believers. Hallelujah. And let's go for the descriptions. Now we know, and we are claiming that we are an elders of the church. And one day, we will enter in heaven and we will sit in the throne of the 24 elders. And now, I want you to make a clear foundations of sino ba itong mga elders
Ikaw ba o ako? But we say that the elders is all Christians. Means meron doon pagtitipon na nandoon lahat tayo. Lahat ng mga nagtagumpay. Pero ang tanong, tayo ba ay magtatagumpay? So sa tulong ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Ang tanong pa, pure ba tayo para tayo makapasok sa langit? Yun ang malaking questions. But we always praying for everyone. Every believers, every members of the church. That no one will spill in our hands. Now, pagdating ng Panginoon, Lord, this is your people. We present everyone. We present your children. We present your people. A Word Fellowship Church. And including all the people who are continue coming back and worshiping and make their life in line to God. Salamat kay God. It's not our power, it's not our ability, but it is the works of the Holy Spirit. Hallelujah. So descriptions ng 24 elders. Let us go for number 1. Number 1 in Revelation chapter 4 verse 4. Number 1 is a white remnant or white clothes. So, sino ba itong mga naka-white clothes na ito? Na sinasabing elders. Ikaw ay elders na tinatawag o true believers or genuine believers or qualify na makapasok sa langit. Sila ay may mga suot na puti. Meron pong mga symbols yung puti na yan. Revelation chapter 9 verse 7 to 8. I invite everyone to open your Bible. Let us rejoice, sabi ng Panginoon. Let us rejoice and be glad and give the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. It was given to her a clothes. Meron siyang puting damit. We are preparing like a wedding or the brides. Di po ba tayo po ay brides of Christ? Tayo po ay makikipag-isa kay Kristo. It was given to her a cloth herself in a fine linen. Yung pong nakakita na po kayo ng pinakamagandang tela. Nung nagtatrabaho ako sa telahan, ang pinakamaganda nun na tela, pinakamahal, yun nga linen, at saka yung pangalawa, franela. Franela, napakaganda pong cloth niyan. Napakatibay, tapos pure cotton po. At ito naman sinasabi, pure linen, bright and clean, for the fine linen is righteous act of the saints. Yung palang linen, o yung pure, o yung white linen, is a righteous act of the believers. So, righteous means pure. Pure and genuine. The clothes of righteousness is not, we cannot do it. We cannot have it. We cannot work for the righteousness. Amen? No one. Unless the Lord Jesus Christ did it for us. Si Lord lang ang nakagawa sa atin. Kung bakit tayo nagkaroon ng righteousness. Hindi natin magagawa yan according to Ephesians chapter 2, 8 to 9. Di po ba? It's not our works. It's not by we cannot work for it. Hindi natin magagawa yan. We cannot earn for this. Unless the Lord Jesus Christ will do for us. And that's what He did in the cross of Calvary. Yan ang ginawa ng Panginoon. Na tayo ay tinubos niya sa ating mga karumihan, kahihiyan, mga kasalanan. Kaya ngayon, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, ang lahat ng ating mga kasalanan ay kinuha na niya. Sabi ng Matthew chapter 8, not only your infirmities, not only your sickness, but also your sin has taken on the cross, nailed on the cross. Hallelujah. So Jesus cleansed all by His, according to 1 John 1:7. Ano po sinabi sa 1 John 1:7? But if we walk in the light, as He is the light, that is the Lord Jesus Christ, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son,
cleanse us from all sin. The Lord Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin. That is the righteousness. That is how we can have a righteousness. We are cleansed by your blood. That's why the white remnant or the white clothes is the righteousness of God that He given us. Hallelujah! Are we redeemed by God? Are we cleansed? Are we give our life? Naibigay na ba natin ang ating buhay sa Panginoon? Isinuko na ba natin? Ipinalit na ba natin? Di ba sabi ng Panginoon na ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. So elders are pure believers that receive a crown according to our verse in Revelations 4 verse 4. Ano sinabi ng Panginoon? Elders are pure and receive a crown. Then, this is another descriptions of the elders. Elders, one of the descriptions of elders have a white remnant. White clothes means righteousness. Are we righteous? Amen. We are righteous because the Lord made us righteous in His sight. Ginawa na tayong matuwid. Ginawa na tayong malinis. And another is righteous with a received crown. So meron ding crown itong mga elders na ito, yung mga nakaupo dun sa heaven. Nakaputi, tapos may crown. Of course, meron kang throne eh. May throne yung mga nandoon. Of course, pag may throne, it means kingship, leadership, authority. Di po ba? Power. That is king. Wala kang throne. Kung hindi ka hari, hindi ka king, therefore, wala ka rin throne. For what? May throne ka pero wala ka namang crown. At ang ibig sabihin ng crown is the victory. Victory. So James chapter 1 verse 12. Remember that we are talking about all the believers. We are all qualified. As long as we are all pure. That's the thing. All pure and holy. So do you admire? Gusto ba natin na tayo ay nandoon sa pagtitipon ng Diyos? Amen. Amen. Desire for that. It is a hindi yan pangkaraniwan. It is something that i-goal natin sa buhay, na tayo makasama sa pagtitipon na yon. At yun yung sinasabi sa 24 elders that surround into the throne of God. James chapter 1 verse 12, the Bible said that blessed is the man that endure temptation. Ito po ay yung mga, pag-usapan po natin itong mga elders, may crown. Pero ito ang kanilang pinagdaanan kung bakit sila may crown. Sabi ng James chapter 1 verse 12, he said that endure temptation. Ano ba temptations? Not temptations in flesh, but this is trials. Trials. Marami po tayong trials na inabot. Hanggang sa mga oras na ito, hanggang tayo buhay, tayo po ay nasa trials. At yan po ang dahilan kung bakit tayo ay ina-allow ng Panginoon na maging dumaan sa ganitong trials. Bakit po? Dahil ang gusto ng Panginoon, we are purifying. Pinupurify po tayo. Pinupurify tayo. Nararapat na ang isang ginto ay madaan sa apoy. Na malamang ikaw ay talagang totoong ginto. Unless ang tao ay hindi, ang isang bagay o isang ginto hindi may daan muli sa apoy, hindi po siya malalaman kung totoong ginto po siya. Maaaring makulay lang po ang isang bagay, makinang lang. Pero pag nilagay mo sa apoy, ano po nangyayari? Di po ba nagbabago ng kulay? Para pong mga believers lang yan. Pagkatapos na apoy, nalagay sa isang apoy, unadarang, napapaso, nagbabago ng kulay. Lumalabas ang tunay na quality ng materials. Quality ng believers. Totoo pong lalabas po. Yan po yung po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus
ay ina-allowed niya tayo na tayo po ay dumaan sa mga pagsubok. Kaya nga sinabi ng James chapter 1 verse 2. Ano sabi ng James chapter 1? Always be joyful when you pass into the trials. Maging masaya kapag tayo dumalampas sa mga pagsubok. Dahil bakit kamo? It produce our character. Binabago. Kinaklaro ang ating buhay. Dumadaan ba tayo sa trials? Amen. Pag tayo pingi trials, sabi ng James, be rejoice. Maging masaya. Maging magalak kayo. Magalak tayo. Pagkat yan ang ginagawa ng Panginoon. Hallelujah! Kaya huwag po tayong malulungkot pag tayo may trials. No? Lalo po tayong maging masigasig sa Panginoon. Mas lalo po tayong lumapit sa Diyos. At sabi ng Panginoon, bakit kamo? Kasi pagdating ng araw, those who endure these trials, ano mangyayari? We will become one of the elders. We will become one of the elders of the church. Elders in heaven, in the kingdom of God. He said, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Pinag-aralan na natin yan, mga kapatid. Sino-sino yung mga nag-receive ng crown of life? Of course, pag nag-crown ka, sila yung mga tumakbo. Tayo ba yung mga tumakbo? Sumali ba tayo sa takbuhan? O pag nagtakbo, hihinto na. Pag may binubuli, di ba, pag natakbo, hindi mo kaya, hindi mo yan kaya. Di ba, alam ka namang hinto ka na rin dahil sabi mo, binubuli ako, di ba? Ayaw mo nang ayaw mo nang magpatuloy sa takbo. Isang pastor na agree. Ay, oo nga, hindi ko kaya. Ay, oo nga, hindi ko kaya. O di ba, hinto ka na, tatabi ka na. Meron bang ganon? Take the challenge. Take the challenge. Kayahin natin. Kailangan tapusin natin yung race. Ay marami pa naman sa mga Christian living po, Christian life po. Pag ginabuli na, ganyan kaya naman eh. O di ba, habang tumatakbo tayo, maraming mga sa paligid natin, mga bully. Grammar ka naman. Di ba? Si Ate Princess, walk the faith. Di ba? Continue lang tayo. Kasi ang inano natin dyan, yung crown of heaven, righteousness. Kailangan magpatuloy tayo sa ating takbuhin. Ano man yung narinig natin, isarado natin yung tayo nga. Focus to the finish line. Hallelujah! Focus sa finish line. And to all, sabi ng Panginoon, to all who long for Jesus appearing. Itong mga elders na ito, one of the elders is, of course, you have crown of righteousness, crown of life, and they are crowned and sitting on the throne. And to all, sila rin yung mga elders na ito, ang description din sa kanila, sila yung mga naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Yung talaga nagtsatsaga, Lord, malapit ka na. Andyan ka na, alam ko. Ilang araw na lang. Alam ko this year. Alam ko next year. Anytime, Lord, ready ako. Maging mamayang hating gabi. Kahit natutulog ako, I know I'm ready. Ganyan ba tayo? Ganyan tayo. Lagi tayong ihanda ang sarili natin. Huwag natin, mga kapatid, ako po'y laging nagmamakawa sa inyo na huwag nating mimiss itong rapture na ito. Wala pong ibang chance tayo maka-escape sa paghihirap. Pag naririnig natin yung mga mangyayari in next year, na magkakaroon na ng mga ganito, lockdown, road mapping, and kung sino yung mga walang vaccine, hindi ka na makakalampas sa kasunod na city o kasunod na barangay unless you have a vaccine. Pagkatapos may vaccine ka, pwede ka na magdawar-dawar. Kahit saan. Di po ba? Makakalakad ka na, pupunta ng Dubai, Abu Dhabi, di ba? Sa Pilipinas, ganun din. Pero pag wala po, mangyayari sa'yo, hindi ka makakalampas dun sa mga lockdown. Di po ba? Example lang po yan. Pwede po mangyari yan. Pero ito po isang clear pictures na wala tayong ibang skip para tayo magtagumpay sa ganyan. Bigay ng pandila nila. Kundi yung punit tayo ni God. Ninanais po ba natin yan? Amen. Let us desire. Let us prepare for His coming. That's why our theme for the whole year, prepare the way of the Lord, make straight in the desert highway for our God. Amen.
Prepare our life, prepare ourselves always. Be ready. He is coming anytime. Handa ba tayo mga kapatid? O tutulog na? Pag tayo matutulog mga kapatid, sabi nga dun sa 10 virgins na meron sila nakatulog sila. Pero habang natutulog sila, ay handa po sila. Ganyan din gawin natin, be always watchful. So those who long on His coming, the Bible said in 2 Timothy chapter 4, verse 5, ano sinabi ng Panginoon? Now there is in store for me the crown of righteousness. Pinag-aralan natin yung klase ng crown. Which the Lord, the righteous judge, will award to me in the day, and not only to me, but also to all have longed for His appearing. Sila yung mga naghihintay sa Panginoon ng pagbabalik niya. Whether we are dead or alive in His coming, one thing is for sure, you are prepared. Hallelujah! Praise the Lord, we are prepared. Revelation chapter 4, verse 10 to 11. The Bible said that the 20 elders fall down. Yung 24 elders, dinakita na natin. At nung pumasok tayo sa langit, nakita natin yung 24 elders. Ibig sabihin to, yung lahat ng mga Kristiyano na nagtagumpay, may crown. Anong ginawa? Sabi niya, the 24 elders fall down before Him and sat on the throne and worship Him and live ever and ever, cast their crowns before throne. Tinanggal nila yung kanilang crowns. Ibig sabihin, it's a worship, it's an honor, it is a surrendering, submission of authority to God. So kaya nga sa langit, ang gagawin na ng mga Kristiyano, mag-worship. Sumamba sa Panginoon. Kaya nga dito pa lang, nagpa-practice na tayo. Practice na, ito yung actual na gagawin natin doon. Kaya magugulat kayo, bakit ba ang mga Kristiyano lagi na lamang kanta ng kanta, worship ng worship? Kasi nga, ito yung preparation natin. Pagdating sa langit, ganitong gagawin natin. Mag-worship sa Diyos. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, lagi nating purihin ang Panginoon. Kagaya ng ginawa ng 24 elders. Sabi niya rito 11, Thou art worthy, O Lord, receive glory and honor and power, for they has created all things for the pleasure they are and were created. So nandun, nagpatira pa ang mga 24 elders. Hindi po yung 24 lang ang tao doon sa langit, sa laki-laki ng langit. No? Ay ang earth is, napakaliit lang ang earth kumpara sa langit Tapos sasabihin mo, 24 lang ang tao nandoon. Kaya nga, ito ay yung kanyang lahat ng mga believers. Hallelujah! Revelation 7:15, sabi ng Panginoon, There are before the throne of God. Sila yung mga nasa throne of God. And serve day and night in the temple, and that seated and the throne shall dwell among them. So sila yung mga nakaupo sa trono na kasama na sa trono ng Diyos. At tayo yung mga sinasabi niya. That seated on the throne will dwell among them. So sila po yung mga tinatawag na pure believers. Pure believers po. So hindi lang po yung 24 elders na 12 persons and 12 persons, hindi po. Kasi napakalaki po ng langit. Tapos may isa lang specific na 24 tao lang. Ano po ba yun? 24 na tao. So kaya nga, mga kapatid, talagang it is privilege, it's honor for us that the Lord's open our mind and understanding spiritual hearts and mind to receive this message, that we have a complete understanding and view of what is in heaven and what we are going to do in heaven. I grow in the church, I grow for a long time, I think I have enough, but I'm not measuring others, I'm not measuring the other denomination, but this is what we need to know. The complete knowledge of God. Complete understanding of heaven. We are all preparing. And we are not just only here. We are always talking about the suffering. We are always talking about the trials, temptations, salvations. And what happened? At least
We have a complete understanding in heaven. We are all preparing in eternity. Eternal. Hallelujah. So, pure believers are the kings. Do you believe that you are kings? Amen. Kings and priests. That's the Bible said. Let's see the Revelation chapter 1 verse 6. And the kings that we describe is the elders who have a throne and the crowns. They are the elders. And the Bible said in Revelation chapter 1 verse 6, and has made us kings and priests to God. Ginawa niya tayong hari at mga ang tawag sa priest at sa mga pare. So, kaya nga sabi mo, kings and priests. We are kings. So that's why these elders or the believers, the pure believers that enter heaven, they have a crown and throne. It means we are kings. If there is kings, there is a ruling. So we are priests. And according to the next verse, nga ba yan? 1 Peter, no. 1 Peter 1:9. 1 Peter 1:9? Yeah. Tama po ba? Yes. The Bible said that, but you are a chosen people. Kayo o tayo ay a chosen people. Tayo ay pinili ng Diyos. Dito po sa pinili ng Diyos, wala pong neither. Sabi nga ng isang talata ng Panginoon, salita ng Diyos na, neither you are Greek or Jew or Gentiles. There is no distinction. Wala pong we are all one in Christ. We are all one in Christ. Hallelujah. Wala pong sinasabing, Jew muna ang papasok sa langit. Sinabi po ng Biblia na tayo po ay we are all one. Wala na pong favoritism dahil ang sinabi ng Biblia, we are all kings and priests. A royal priesthood. So sinabi nga nito ng Panginoon, you are a chosen people, a royal priesthood. Pag sinabing royal means kingship. O yung mga sinasabing, di ba yung mga royal blood, di ba? Sinasabi dito ng mga royal. So it means sila yung mga nasa linya, blood ng mga kaharian. Pero hindi lang po yung royal true orange, hindi po kasali yun. Royal means kingship. Okay. Praise God. So God's special possession. So kaya tayo ay royal priesthood, king. Do we believe we are king? Amen. Hallelujah, we are kings. And we are priests according to His words. And when we reach in heaven, we will be change our body as a glorified body. And that's what happened in a blink of an eye. When the rapture will come, the living will become changed into glorified body. Because this body cannot enter in heaven. Because this is dust will come to dust. Hallelujah. Dust will come to dust. And the spirit will come to heaven. Hallelujah. So royal the pure believers or the elders in short are the kings and priests. And we are the kings according to Revelation chapter 1 verse 6. And the Bible said pure believers will race together. The next slide, pure believers or elders, remember that pure believers are the elders of the church. So if we confess, if you say, kung sinasabi natin na tayo ay mga pure or genuine, talagang sumusunod sa Diyos, binigay ko ng buong buhay ko sa Diyos, pati araw at minuto, pati yung aking lakas, pati yung aking possessions, pati ang aking kinabukasan ay nasa sa Diyos na bahala na siya. Yan po yung sinasabing pure. Ang pagsiserve sa Panginoon, yung wala na siyang closet, wala na siyang ibang part ng buhay niya na hindi pa sa Panginoon. Yun po itatawag na genuine and pure. At walang rason na tayo po ay
hindi makarating sa langit at maging kings. So pure believers are elders. Therefore, are we elders? Amen. We are all elders. So 24, not only 24 persons in heaven. Okay. We are coming all together. So elders will rise together with Jesus. Babangon tayo, kaya pagbalik ng Panginoong Yesus, dead and alive will go with Him. Sabi ng Biblia, ang unang bubuhayin pag siya dadating, magbabangunan yung mga patay. Yung mga sementeryo, magagulat dahil magbabangunan ng mga patay at kukunin yun sa Panginoon. Yung mga hindi mabuhay, yun yung maiiwanan, hintayin yung judgment. Kaya yung mga patay, ang bawang ating mga tatay, o mga ninuno, hindi nakarating, ay hindi nakatanggap sa Panginoon, remain po. Mag-judge po, harap po yan sa judgment. At yung mga tao, pagkatapos na nagbuhay na, kinuha na yung mga para sa kanya, binuhay na matagal na naghintay, yun namang buhay ako kunin, mag-change po tayo ng glorified body. At enter tayo sa langit. At pagdating doon, uupo tayo sa trono, kasama ng Panginoon. Wow! Praise the Lord. Tapos mag-worship lang tayo. Mag-worship tayo sa Panginoon. So yan ang gagawin natin. So we will raise together with Jesus, Ephesians chapter 2 verse 6, and has raised us up together and made us together in heavenly places. Binuhay tayo at sabi niya ay tayo ay mamumuhay na kasama na ng Panginoon. Ito na lang tayo sa langit. At sabi niya, He will reign. Ibig sabihin, tayo ay ang reign sa ibang salita ay mangunguna. So you will reign with Him. So ibig sabihin meron tayong pamumunuan. So we shall reign, sabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2 verse 12. If we suffer, we shall also reign with Him. Praise the Lord. So disciples on thrones will judge. Ito na, mag-judge. So ibig sabihin, tayo, upo lang tayo doon, meron tayong gagawin. Mag-judge tayo. Sabi ng Panginoon, disciples on thrones will judge. Okay, next slide. So we are talking about the elders, but I am speaking disciples on thrones will judge in Christ. Who are the disciples? We are all disciples. In other words, disciples are elders. Not only the 12 disciples limited to the 12 disciples. Not only them. But this all to our become disciples. That's why, go and make disciples. Di po ba? To all nations. Ibig sabihin yung pumalo kay Kristo, sumunod sa kanyang mga salita, at gumawa ng kanyang kalooban, they are the disciple. And we are doing that, and we are the obedience on that word. We are the disciple of God, and we are following and obeying the words of God, obeying His command and His precept. And that is what we claim. Disciple on thrones will judge with Christ. Eto, tayo ay mag-judge kasama ni Christ. According to Luke chapter 22, 29 to 30. Hallelujah! Welcome sa mga bagong viewers. God bless you. And I appoint unto you, Luke 22 verse 29 to 30. Remember that we are all going to judge. He said, I appoint unto you a kingdom. Sabi ng Panginoong Hesus, that's the Lord Jesus Christ who speak. As my Father hath appointed unto me, that's the Lord Jesus Christ speaking, that you may eat and drink at my table. So, ibig sabihin, tayo kakain kasama ng Panginoon, di ba? Tayo kakain kasama ng Panginoon, mauupo sa kanyang lugar, sa kanyang trono. Eh, sabi ng Panginoon, in my kingdom and sit on throne judging the 12 tribes of Israel. Mag-judge tayo sa 12 tribes of Israel. Napakarami na ngayon ng tribes of Israel. Napakarami ng tao. So, we are going to judge. So, not only the specific tribes of Israel, but this is specific spiritually for those who are descendants of the Lord. So we are going to judge everyone who are not obeying the
the words of God. So, all Christian will judge with Christ. So, lahat tayo ay, all Christian will judge with Christ. So, tayo, Christians, all believers, we will judge, we become judged. According to 1 Corinthians 6:2, chapter 6, verse 2 to 3, do you not know that the saints, sinasabi ko nga kanina, tayo ay saints, tayo ay saints. Tayo ay mga tinatawag nilang banal sa ibang salita. Kasi yung sinasabi nila, santo. Pero sa Tagalog po, ang saints is banal. Okay? And will judge the word, sabi niya. And if the word will be judged, are you unworthy to judge the smallest matters? You know, kahit, sabi ng sumunod na talata, do you not know that we will shall judge the angels? Mag-judge tayo kahit angels. Pero of course, yung angels na yun, yung mga angels ng mga kabilang angels yan. Hindi yan sa angels ng heaven. Fallen angels. Kaya nga po, marami pong angels, magkakaibang angels. Siguro, I pray that the Lord will give me understanding about the angels. We will study about angels. Hallelujah. So last time is demonic, and now we are going to study about the angels. Let's see. Let the Lord lead us. So we will going to judge angels. Even the angels, you know. So how special we are. What kind of privilege or what kind of honor for us to become one with Christ to judge people. Kano tayo? Grabe, sino ba ako? Kaya nga kayo naiyak ko doon sa God, how great is our God eh. Yung kanta na tuloy na pasok sa isip ko, yung who am I? That the Lord, the earth, all the earth. diba? Kanya lahat. Tapos ngayon, kinuha niya tayo from that, sa walang-wala. Tapos ginawa niya tayo qualify, papunta sa langit. Tapos ngayon, mag-judge tayo sa mga angels. Sino ba ako? Matalang nun, dinudumog lang ako ng mga bad angels na yan eh. Mga liporas na yan. Pero ngayon, ako mag-judge sa kanila. Hallelujah! Amen. We're going to judge them. Amen. Praise the Lord. So Psalm chapter 149, 5 to 7, ano sabi ng Panginoon? Let the saints, let the banal, kayo ba'y banal? Tayo ba'y banal? Naman. Hallelujah! Jesus. Hallelujah! We are holy. Niwala po ba tayo? Amen. Hallelujah! The Lord said that be holy, for I am holy. Dapat tayo maging banal. So, sabi ng Panginoon, let the saints be joyful in glory. Let their beds, Let them sing. Aloud from upon their beats. Okay. Hallelujah. Nagulo yung aking PowerPoint. So, let the high praise of God be in their mouth and two-edged sword in the hands. So, to execute, ito, number 7, to execute vengeance upon the heathen and punish upon the people. So, yung mga vengeance, sino yung mga vengeance? Of course, yung mga liporas sa Satanas yan, mga vengeance yan. Kasi nga, wala na silang magawa, alam nila na saan sila mapupunta. Kaya nga, ang gagawin na lang ng mga kalaban, sila yung mga nagsisira sa mga plano ng Diyos. Kaya nga, nagre-revenge sila, revenge na lang. Pero pagdating ng araw, tayo ang judge nila. Hallelujah! Praise the Lord! So, elders, number 2, elders in heaven, ito yung another description. Uy, napaba ako. Elders in heaven will with harps. Ano ba yung with harps? Revelation chapter 5, verse 8 to 9. He said, when he had taken the book, the 4 beasts, ibig sabihin, meron pang 4 beasts, merong 4 na klase ng hayop doon sa trono ng Diyos. Hindi ibig sabihin ng beast, halimaw. Hindi po. Ibig sabihin po, klase ng hayop, mukhang hayop yan. At sinabi niya, 4 and 20 elders. Kung makikita po natin yung 4 beasts, I think there's eagles, lions. So, nandyan po yung mga ano na yan. So, saan natin pag-uusapan yan? I want to concentrate. Marami tayong
Kailangan maintindihan. So, hallelujah. So, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them with harps. With harps and golden vials full of odors, which are the prayer of the saints. Verse 9, and they sang a new song, saying, Thou art who take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood of every kindred. Open the seals thereof, for who was slain and has redeemed us by blood, and blood of every kindred and tongue, people, and nations. It applies, hindi lang po ito sa mga leaders, kasi sabi ko, it's all of us. So, this is applied for all the people. So, for all the true believers only, who enters the heaven. So, the Bible said that Psalm 147 verse 7, with harps. So, meron pong awitan dun. May joy of song of praise. Sing to the Lord with thanksgiving and sing praise and to the harp to our God. So, kaya nga ito yung ginagawa natin. Kanta tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Awit tayo. Yung mga hindi matuto, Paano? issue yan. Pagdating sa langit, paano po? Fighting. So, meron tayong gagawin sa langit. Meron nga akong hanggang ngayon, hinihintay ko pa, Lord, paano yung language nyo dyan? Hanggang ngayon, wala pa akong language dyan. Paano pag nag-usap-usap kayo? Nangangako. Kaya kailangan natin ngayon sa worship, kung wala pa rin tayong worship, so dalawa ng problema natin. Isang worship plus isang word angelic tongues, problema po yan. Kaya pagdating natin dito pa lang, dapat meron na tayo ng mga yan. As our preparations that we will going to enter in heaven. Yun po ang hanapin na, kasi tayo po yung sinabi ni Pastor Carlo kanina, saints. Yun po yung church, tayo yun. Di ba may sinabi si Pastor Carlo doon na all believers? Yes, Church yan. Kaya nga may rapture, kasi ang hinahanap ngayon, ikaw. Hallelujah. Church yan. That's So, right. paano kung ang isang church o ikaw, nanghihina ka, paano ka ma-rapture? Yun. Kaya lagi tayong malakas. Oh. Lagi tayong ready. So, yun. Okay. Hallelujah. So, gaya sinasabi ng Panginoon, it is not just an opening giving us a knowledge, but we need to receive and put it in our life. Do it. Be pure and holy. Sing praise to God according to Psalm 81. Sing and praise to God, our strength. Sing to God of Jacob. Sing beat to the tambourine. Play sweet lyre and harp. 81. Hallelujah. 81 verse 1 to 2. So sing with harp, sing with tambourine. Nakita na tayo yung mga church, may mga nagsasayaw ng tambourines. So, marami pong pamamaraan, yung po yung ginagawa ni David. Actually, yung mga kung paano yung nag-worship ang kanyang mga yung kanyang worshipper, di ba? Binabayaran niya pa yan para mag-worship lang sa Panginoon. Dahil alam niya na yun ang kailangan magkaroon ang lahat ng tao. Sa kaya tayo, let us start. Ate Princess. Praise God. Thank God. Hallelujah. Golden vials number 3. There is a golden vials or bowl with incense. It means the prayer or the sweet offerings. Let our life be a sweet offerings with the Lord. It applies also to all pure believers of Christ. We have a pure incense or pure bowl. Alam niyo yung incense, it is an special offering. Di ba naalala niyo kay Jesus Christ as a king? Nung pinanganak siya, yung isa doon ay dala-dala yung incense. Kasi yan po yung ginagawang offering sa mga hari lamang. So, let us, as we have an offering to God, let our life a sweet aroma to God. Offer our lives to God. Give our life to God. Hallelujah. Amen. Ibigay natin buhay sa Diyos. Amen. Hallelujah. So Revelations 5:8, sabi ng Panginoon, and when he had taken the book of the 4 beasts,
And 24 elders fell down before the Lamb, having every one of the harps and golden vials full of odors with a prayer of the saints. So Psalm 141 verse 2, let my prayer be set forth before you as incense. So ito yung prayer, ito yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos. 'Di ba? Pag nakipagrelasyon tayo sa Diyos, talagang gusto natin yung talagang pakinggan tayo, yung prayers natin pakinggan ng Panginoon, yung communication natin is consistent, 'di ba? Kung lagi tayong nakipag-communicate sa Kanya. So, this is the essence in our life is like an communications with God. 'Di ba? So pag tayo hindi man tayo nagsasalita, pero ang Panginoon nakikita sa ating buhay. So that is the communications with God. As a reflection, a radiance of God, a representative of God, even the Lord will not see, but the Lord will see in our life. Nakikita ba ang Panginoon sa buhay natin? Dapat nakikita. Hindi tayo nagiging lang sa kapwa, salib na tayo ay gayahin, nangyayari, nagiging pula pa sa iba. Salamat kay God na tayo binago na. Hallelujah. Ezekiel chapter 20 verse 21. I will accept you with your sweet savor. 21, 41. 41. Ezekiel 20 verse 41. 20. Ezekiel 20 verse 41. The Bible said that I will accept you with your sweet savor. I will bring you out the people and gather you out of the countries where you have scattered, and I will be sanctified in you before the heathen. So, I will accept. Tinatanggap ng Panginoon yung ating offering, yung incense na hawak natin. It means yung ating buhay. Tinatanggap ng Diyos. That's the prayer of every saints. Okay, mayroon pong po yun sa bowl. Di ba sa church, mayroon tayong church na nakilala na bago ka makapasok doon sa Holy of Holies, manghugas sila ng kamay. Yun po yung bowl na yan. Yung iba, nasawsaw lang. Oh, yung iba na sausaw. Iba. Yun, di ba? So, sa Holy of Holies May po, nakahawak sa na ganun. entering into the throne of the Lord, bago sila makapunta doon sa Holy of Holies, manghugas sila. Yun po ang sinabi na means prayer of the saints. Ang nangyari kasi, parang ano lang po yon, parang material lang ang sa tao. Oo. May mga Physically, significance spiritual. yun. Oh, yun ang ginagawa. Alam natin kung sino yon. Kaya nga kung nag-practice tayo ng mga ganyan, mali yan ang sinasabi doon sa Revelation, ikaw po yon. Spiritual. Ikaw po yon. Manghugas ka talaga or maghingi ka po ng kapatawaran sa Panginoon. O repentance po ang ibig sabihin Pure, niya. purity, genuine, holy. Oh God, thank you Lord. Hallelujah. Oh God, let your people always help us to be prepared in your coming. So let us go for the conclusions. Hallelujah. Number 4 pa tayo. Conclusions, sorry. Elders represents all God's people in all time. Represents, ito yung summary, no? Summary ng ating pinag-aralan. I just want you to understand, and the Lord want us to put in our hearts and mind, that elders are represents of all God's people. The pure people, God's people of all time, not only from the Old Testament, not only from the old times, but even in the ends of the time. So kung sino man yung makakatapos sa kanyang takbuhin at makapapasok sa langit, ay siya po yung tinatawag na elders. Hallelujah. That's why sabi nga tayo lahat tumatakbo pero hindi lahat tayo magkakaroon ng tagumpay. Salamat kay God kung tayo magtagumpay. But that's our prayer, na lahat tayo ay magtagumpay. Lahat tayo makapasok sa langit. Hallelujah. Amen. Prepare ourselves, he said, all God's all times dead, but in heaven with God. Kahit yung mga patay, yung mga buhay kasama yan sa
mga ika-crown ng Panginoon. Kasama yun sa papasok sa langit. 12 means, in conclusion, is our summary, the 12 means a God's people. So yung 12, wag na natin i-misinterpret ng iba pa. 12 means I God's people. Because there is significance of 12 and 24. Okay? So don't change, do not confuse your mind that the 12 is a God's people, the 24 are gathering together in heaven of all God's people. Means a gathering or the ruling or the authority. So that's why we are kings, we are priests, because we are going to rule. We have a throne, we have a crown, and that's what the elders is. That is the 24 elders in heavens. Hallelujah. All pure believers reign in Christ, sit in throne, receiving a crowns, and sing a new song in harp, and pray or an incense. Hallelujah. Our verse for our conclusions. Matthew chapter 5 verse 8. Matthew chapter 5 verse 8. That's our conclusions. Let us read. Hallelujah. Blessed are pure in heart, for they shall see God. Hallelujah. Mapalad po yung mga tao na pure in heart. Are we pure? That's why we are talking about pureness. We are talking about the genuinity of our service to God. Praise the Lord. And verse 10, blessed are which are persecuted for the righteousness' sake, for there is kingdom of heaven. So, tayo ay mga tinatawag na righteous. Tayo tinatawag na banal, santo, righteous, pure, elders, ambassador of Christ. Hallelujah. So that's our identity. That's why do not be confused who are the 24 elders. Not only the 24 person will sit in heaven. The heaven is so great. And there is nothing to measure. Then therefore, if you say 24 people only sitting there, it's impossible. That's why 24 elders is all the believers. And we are all elders. Hallelujah. Just one thing I want you to know. Put in your hearts that be a genuine. Make your life pure. Hallelujah. So shall we stand? Hallelujah. Praise the Lord. Shall we stand? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. I want to sing a song. Pure hearts. Oh, hallelujah. Lord, just want to thank you, God, sa oras ito, Panginoon. Na pinagkalooban mo kami, Panginoon, na kayo aming makausap sa araw na ito. Salamat sa iyong banal na presensya. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, na punong-puno. You said in your word that your grace is always sufficient for our weaknesses. Hallelujah. Let's sing. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart
thank you for your divine presence. Thank you, God, for your divine presence. We worship you, God, for who you are. We bow down before your throne, Lord. Oh God, you see your 24 elders, Lord. You see your elders, Lord. Today, Father, we just want to thank you that you give us a pure understanding, a complete knowledge about the 24 elders. And today, God, it's our privilege for us to be called as elders. Hallelujah. I just want to pray to you, God, that you help us to be pure all the time, oh God. Pure and holy. Hallelujah. Change us, oh God, into the things that is not pleasing to you, into the wickedness, into our laziness, oh God, into things that double-minded, double-faith, double-minded, oh God. Lord, we pray that we become look in one only, oh God, and focus our eyes unto you, Lord. Hallelujah, oh God. Lord, we commit to you all the presence of Word Fellowship Church and all over the world, all the churches of the WE Church, Lord. We are praying, God, and even the Qatar, oh God, we are praying for them, oh God. Every believers, oh God, everyone, God, we pray that you find us always pure and holy, God. Lord, let the Holy Spirit, as your ministry into us, to sanctify us, sanctify us, oh God. Sanctify your people. Make us holy, O God. Help us, O God, that we become a genuine, that we are genuine, O God, to your eyes, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you for this wonderful service. We are praying, O God, that you may continue to use us mightily, O God. That you may, O God, continue, O God, to empower us. Continue, God, to bless everyone, oh God. Extend to those who are watching right now, oh God. Blessing be upon everyone, oh God. Hallelujah, oh God. Hallelujah. Let your presence, oh God, be with everyone, oh God. Lord, thank you, God, for this wonderful opportunity to worship you, God. Hallelujah, oh God. Lord, we are praying that you shower your spirit. Hallelujah, pour out your spirit in everyone's life, oh God, and rule in our hearts, oh God. Oh God, we thank you. Thank you, Jesus. Thank you that you made us kings and priests, oh God. Today, oh God, as we continue to the service to you, God, accept everyone's offering, oh God. A pure incense, a pure sweet aroma to you, God. Lord, we thank you. We give you glory, honor, and praise. In the name of Jesus, we pray. Amen! Hallelujah! Glory to God. Hallelujah! Sa ating mga kapatid, thank you for your being with us. And God bless you. Continue to be with us in the next service. Hallelujah! So, shall we call the tithes and offering sorter? Hallelujah. God bless you. Bye.